Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Alam niyo ang daming dumadagsang mga messages sa Barangay Tayo FB page. Yung statements of expenditures, nung campaign expenditures po ninyo. Tinatanong nila, Kags, mali kung kailangan nila ng resibo. Yes. Yes, kailangan po yan mga kabarangay. At ang SOSE po, napaka-importante niyan sa lahat ng mga kandidatong tumakbo. Dahil once na hindi po kayo makapag-file, baka po hindi na kayo makatakbo muli. Manalo o matalo, Tama. kailangan mag-file ng SOSE. Ito ba ang tatandaan ninyo? Tip namin to ho sa inyo, ha? Tatandaan ninyo, 5 pesos per voter lang. So, bibilangin ninyo kung ilan ang registered voter ninyo. Halimbawa, 5. Tapos, 5,000 ang inyong botante. Kung anong total nyo, huwag kayong lalampas doon. Kasi pag lumampas kayo, kakasuhan kayo ng COMELEC. Hindi man maganda sabihin, pero yun talaga ang nasa batas. Pwede kayong makasuhan na overspending. Yes, baka hindi ka nananalo, tapos ganun pa yung nangyari. Mas masakit yun. Mas masakit yun. Overspending ka na nga, natalo ka pa. Pero mas masakit din yung nakaupo ka na, Hindi ka makakaupo. Hindi ka makakaupo. Dahil Tatanggalin ka pa. overspending ka. Nag-overspending ka. Ito, marami rin nagtatanong, Kags Marie. Pinutesta ko yung nanalong kapitan. Pero na-proclaim na sila. Halimbawa, bumaba si kapitan. Dahil sa protesta mo, ikaw ang kalabang kapitan. Ikaw bang upong kapitan? Hindi po, mga kabarangay. Hindi. Yes. Ang upong kapitan, yun na-proclaim na first kagawad. Yan po yung tinatawag natin mga kabarangay na succession ruling. Yes. Para naman po sa inyong kaalaman. Yes, kaya yung doon sa umaasa na bukas matatanggalan si kapitan, tatanggalan ng COMELEC, hindi ho kayo umupo. Kasi na-proclaim na po sila. Yan ang magic ng first kagawad. Yes, pero not unless yung protest niya is about recount. Yes, that's different scenario mga kabarangay. At paalala din po, no, huwag niyo pong kakalimutan magsumite ng inyong SOSE or yung Statement of Contributions and Expenditures up until November 29. Importanteng sinabi ni Kags Marie, hanggang November 29 po. Ang sabi ng COMELEC, no extension whatsoever. Kaya kung na-miss nyo yan, nako, tingnan natin sa next election kung papayagan pa kayo tumakbo o hindi. Kags, meron pang question. Pwede ba tumanggi si kagawad kung ano man ang ibigay sa kanyang committee? Halimbawa, hindi niya type yung committee. Kasi sa amin, merong committee on stray animals. Ibig sabihin yung mga stray animals, ikaw ang bahalang magpahabol sa mga tanod at merong corresponding penalty. At ikukulong sa barangayan at pagkukunin merong ano matawag dito? Fine. Yung may-ari. Pero ayaw ng isang kagawad kasi parang nabababaan siya. Pwede ba niyang gawin yun? Pwede. Discretion din naman nating mga kagawads kung tatanggapin natin yung committee na ibinibigay sa atin ng konseho o hindi. Pero napakarami kasi kagawad butch talaga ng committees. Pero sa aming barangay po, ang ginawa namin dyan is kinlaster po namin yung almost the same nature o magkakapareho halos ng binibigay naman na serbisyo sa isang committee lamang dahil nga 7 lang ang kagawads. Pero ang committees, kung hindi ako nagkakamali, pwedeng dumami ng dumami. Depende po yan sa inyong gagawin na internal rules sa inyong mga barangay. At of course, kung ako naman ang kapitan, depende sa interest at saka experience ng aking kagawad. Kasi usually, ang experience namin dyan ni Kagawad Butch, kung tama ako Kagawad Butch pagdating sa pagbibigay ng committees, it depends kung kakampi ka ng kapitan o hindi. Yun, ang qualification. Number 1 qualification yan. Kaya nga, yung isang tanong din na dapat ba lahat ng kagawad may komite? O depende lahat sa kapitan yan? Depende po lahat yan sa kapitan. At sa pag-uusapan ng inyong konseho, dahil nga sabi nga nila, it will be only approved pag kayo po ay umagree or kasama sa sumang-ayon. At the same time, concurrence ng council. Majority as we speak. Kaya nga, ang lagi kong sinasabi, magbigayan kayo. Halimbawa,
pinagbigyan si kapitan sa kanyang mga appointment sa barangay, kapitan, pagbigyan mo naman yung mga kagawad. Kahit hindi mo kakampi, bigyan mo Bigyan, naman kahit ng committee. minor committee. Pero wala namang minor committee. Kahit sabihin mong, mamaya pag-uusapan natin, na maliit na committee lang yan, hindi kagaya ng APRO, Ways and Means Infrastructure, ha? At least merong committee si kagawad. Alam mo, masaya na rin yun kasi masasabi niyang chairman siya at meron siyang pinangahawakang industriya sa kanyang barangay. So, Kags Marie, pahapyawan natin ano-ano ang mga committees ng barangay. Ito po basic lamang. Kasi sa amin may committee on stray animals, no? Hindi na po namin nilagay din sapagkat karamihan wala namang ganun. Depende. Sa amin din may committee on traffic. Naging chairman po ako ng committee on traffic. I'm sure walang committee on traffic sa inyo sa probinsya. Kaya po ito po yung pinaka-basic. At tatanungin natin si Kags Marie dahil ito ang kanyang expertise. Committee on Education. Yes, yan yung mga tinatawag po nating standing committees na usually talaga meron ng barangay. So sa education po, ano ba yung mga ginagawa natin dyan? Gaya po ng sinabi ko po noon sa mga marami na nating episode na isa yan sa pinakamahalaga na committee ng inyong barangay. Dahil dyan po nakasalalay ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Kaya naman po sa education po, ang priority po namin is coming from daycare, elementary, high school, senior high school, college, even the out-of-school youth, ay binibigyan rin natin yan ng pansin, Kagawad Butch. Napakaganda. Isa pa, ang education kasi every year meron niyang pagdiriwang. Naandyan yung graduation, recognition. Alam niyo, kung politiko ka yan, tuwan-tuwa ka sa mga ganon. Yes, even monthly, we are celebrating kung ano yung meron. For example, August. Month of August is one ng wika. October, yan po yung ating United Nations. November is Children's Month. Yes. December, syempre, magpapasko. Ang kagandahan lang naman pag ikaw ang chairman, alam mo yung lahat ng invitation, ang pangalan mo nandun, chairman. Sa invitation pa lang. Invitation Even pa sa lang. tarpaulins, kasama na yung Kasama, pangalan. alam mo si Kapitan, and then chairman ng education, Kagawad Marie Formentera Ferrer, bidang-bida talaga. Yung mga members, hindi na masyado na may mention. Pero of course, imbitado naman lahat. Wala namang problema po doon. Ito namang peace and order, Kagawad. Ayan, yung peace and order. Alam mo, ito yung sinasabi ko, Kagawad Butch, na pinakamabigat na committee sa barangay. Dahil lahat po ng problema nandyan. Away magkapitbahay, traffic, problema sa parking, at dyan din po pumapasok yung ating mga clearing na ibinababa ng DILG. Sila po yung gumagawa ng paraan para po ma-implementa sa mga kada barangay ang clearing na dapat po isagawa sa bawat barangay. Alam mo, hindi mo masasabing dapat legislation lang ang kagawad kasi sometimes, kagaya ng peace and order, ina-expect ng mga tao na naandun ka sa barangay. Tama Sa ka peace and dyan. order department at ikaw ang haharap sa mga tao pagka nag-aaway. Minsan, ako naatasan na maging peace and order officer of the day. May nagsumbong na lalaki sa akin, kaibigan natin, na yung away mag-asawa. Ang asawa daw niya nanlalaki. So sinabi ko sa kanya na, ganun ba? Hintayin natin yung lalaki na yun kasi pinatawag ng barangay. Yung lalaki. Pagdating ng lalaki, umalis na lang ako. Alam mo bakit? Kaibigan ko din pala yung lalaki. So, hindi ako pwedeng kumampi sa isa o dito. Sabi ko, naku pare, kayo na lang, domestic yan. Nagpatawag ako ng XO at siya talaga ang naghumarap. Mahirap ang peace and order dahil pati sa drugs. Exactly. Kasama yan. Exactly. At ayan mga kabarangay, at dahil po may drugs dahil pag-uusapan din sa peace and order, ang atin pong mga kasamahan ng mga sangguniang barangay or mga kagawads, pagdating po sa sasagawa ng inventory, kapag meron pong nahuhuli, hindi lamang Kagawad Butch ang Peace and Order Committee ang magtatrabaho dyan, kundi ang bawat isa po sa inyo. Dahil po ang nakalagay po sa batas, ang dapat po na elected official na pipirma or magiging witness din po supposedly kagawad at inelect ng tao. Especially now na pagkaproklama ng mga candidates at nag-oath taking, ang unang-unang sinabi ng Department of Interior and Local Government to Secretary Ben-Hur Abalos, dapat
tumulong talaga ng 100% ang barangay, masugpo ang droga sa Pilipinas. Ito, Kags Marie, maraming nag-aagawan dito. At napakaganda namang talagang committee ito. Health and Sanitation. Exactly, Kags Butch. Isa yan sa mga major na committees na hinahawakan dahil nga unang-una yan yung labas sa tao. Ang exposure ni Kagawad at ni Kapitan ay nakasalalay sa mga programang gagawin ng ating Health and Sanitation Committee Chairman. Kaya marami pong nag-aagawan ng mga kagawads dyan dahil nga yung trabaho po niyan is araw-araw. Araw-araw. At kitang-kita kayo ng mga tao Tama na ka nagtatrabaho. Para yung clean and green di ba? Alam mo yung pinsang ko, si Ate Jackie Bustamante, konsehala. Yes, konsehala. Health and Sanitation yun. Ang kanya namang ordinansa na pinasa, para bigyan ng maintenance yung mga seniors. Libre na. So pinondohan siya ng city government. At kung ikaw ay member ng senior citizens club, association, Yung OSCA. sa city, makaka-receive ka ng monthly na kailangan mong maintenance na gamot. Napakalaking tulong sa kanila yon. Kaya naman, sabi nga ni Kags Marie, yung nilalump together, yung bang mga committee na parang halos magkapareho ay pinagdidikit. Ang kadikit po niya ay clean and green. Kasi sa sanitation, clean and green, exposed ang kagawad dyan na naglilinis. Kasama niya yung mga naglilinis, nag-grass cutting, sa basura. Kung gusto naman sumama ng kagawad, wala naman pipigil sa iyo. Tama. Kahit sabihin mo legislation, trabaho mo . Kasi mas maganda ngayon nakikita ka ng tao. Pero mga kabarangay, actually, it won't matter kung anong committee ang binigay sa'yo. Ang pinaka-importante dyan, gampanan mo yung tungkulin mo talaga. Kasi yung mga committees na yan, lahat naman kayo dyan ay miyembro. Hindi naman yan porket committee chairman lang si Kagawad Butch, sa kanya lang. Meron po kayong karapatan para makialam at alamin kung ano yung mga programa na pwedeng maging kaakibat nito na maibigay nyo para sa inyong mga kabarangay. At hindi porket ikaw ang chairman, hindi ka magpapa-meeting or session within your committee. Kasi yung mga committees na yan, halimbawa ako ang chairman ng Public Works, kunyari. Meron akong vice, tapos meron akong mga 3-4 na members doon sa committee namin. Pwede naman namin pag-usapan sa barangay . Gagamit kami sa kwarto doon and then formally, pwede akong mag-call ng committee meeting at doon napapag-usapan natin ano ba Kags ang mga nais nating ma-implement ngayong 2024 na nakaupo tayo sa Public Works Committee. Meron ka bang ordinansa? Meron ka bang resolusyon? Meron ka bang proyekto na naisip? Para tayo maghahain pag na-approve ng chairman ng punong barangay at ang buo ng konseho, concurrence, majority na napagbotohan yan, pupondohan, merong nangyayari sa committee na yon. Siguro Kagawad Butch, nagtatanong rin yung ibang mga, lalo na yung mga baguhan nating mga barangay kagawads, paano yan? Hindi naman ako yung committee chairman ng education. Pwede ba akong gumawa ng resolution or ordinansa na naglalayon para dun sa proyekto na under ng education? Opo, mga barangay na mga barangay kagawads, pwede kayo gumawa ng mga resolusyon at ordinansa kahit po hindi kayo ang committee chairman. At ito pa, akala siguro ng mga karamihan, pwede nga ho kayo mag-binge watch sa amin po mga past episodes. Ang kapitan, pwede ho magpasa ng sarili niyang ordinansa. Bababa lang po siya at parliamentary procedure, ipapaalam niya na siya ay bababa sa pwesto niya at magkakaroon ng isang presiding officer among the kagawads. At ihahain ni kapitan ang kanyang ordinansa kung siya naman ay may naiisip na ordinansa na makakaganda sa inyong barangay. Tama ka dyan, Kags Butch. Nangyari na ba sa inyo yun? Yes, actually, recently, nung bago po magtapos ang aking termino, ang aming punong barangay at the same time yung committee chairman ng health ay nagsagawa ng PWD Barangay Cares Program na kung saan kasama po siya sa proponente. Kaya naman siya rin yung isa sa naghain sa aming konseho at naglaban na mapasa ang ordinansang ito. Suportahan ninyo ang kapitan nyo pagka meron siya mga ordinansa kasi para naman sa barangay ninyo yan. In fact,
pwede nyo sabihin sa kapitan ninyo, pwede ba akong maging co-author? Yes. Nandun lahat ang pangalan ninyo. Walang isang bida. Lahat kayo nandun. Pwede niyo po yan emotion, mga kabarangay, sa inyong session, lalo na pagdating ng amendment period, kung wala ang inyong pangalan. Pwede niyo i-suggest na lahat kayo na present during the deliberation is maging co-proponent nitong ordinansa na ito. Dahil pag alam niyo naman na maganda, bakit hindi natin ituloy? Yes. At Kags Marie, sabi ko nga sa mga ating kabarangay, pwede din kayo mag-bench watch dahil pinag-usapan po namin yan. Pero magkakaroon tayo ng bineo natin at magkakaroon tayo ng mock session. Yan. Dito at tayo mag-iimbita o kaya pupunta tayo sa isang Bineo. session ng isang Yes. barangay at doon magkakaroon tayo ng mock session kung ano ba talaga sinasabi, anong tamang paraan para maayos naman yung parliamentary procedures ninyo. Akala nyo lang ho mahirap. Pero hindi. Madali lang ang usapan dyan. At hindi nyo kailangan meron kayong highfalutin words na alam. Hindi ho. Napapag-usapan mo na maayos yan. Kinakailangan lang step by step ang procedure kagaya sinabi ni Kags Marie. Halimbawa, period of amendments. O kaya period of debate. Meron Oo, mga medyo ganun yan. malalim pala yun. Medyo mga malalim ng kabarangay. konti yun. Pero madali lang yan pagka na gano'n natin. You just have to be familiar and know Yes. what it means. Mhm. And respect the process. Kasi merong period dyan na hindi mo na kinakailangan museta. Botohan na lang. Kung gusto mo yung ordinansa na yun o hindi, botohan na lang. Pero para sabihin mo makikipagdebate ka pa, tapos na. Tapos na yung period of debates. At any rate, mapunta na tayo sa public works, Kagawad Marie. Yan yung infrastructure, kung tawagin natin. Ganda niyan. Committee Chairman on Infrastructure. Ano ba ang ginagawa ni Committee Chairman? Sa probinsya, alam mo, mga bridges, maliliit na mga bridges, mga tulay, pinagagawa, mga butas-butas na kalsada, pinopondohan yan ng punong barangay, ng barangay ninyo. Napaka-importanting trabaho po niyan at napaka-porap. Pagka gusto ninyong pagka Nagulat ako lolo-loko. dun. Hindi, kasi marami, ako, nagkakita lang ako ng totoo eh. Kung gusto mong maging maayos na kagawad, magiging maayos na kagawad ka. Kung gusto mong maging corrupt, naandyan eh. Kasi naandyan lang ang pera ng barangay. So, wag naman po sana nating gamitin, abusuhin ang ating mga komite. Okay na rin yun na imbita ka sa party at saka masarap kinakain sa barangay. Okay na yun eh. Pero yung para ikaw ay magkaroon ng 10%. Yun ang nakakalungkot. Dahil may mga kontratista ka. At any rate, positive tayo kasi 2024, papasok na kayo at alam kong napaka-idealistic ninyo. Ways and means, maraming hindi nakakaintindi nito, Kagawad Marie. Yes. Ang ways and means po, ang ibig sabihin, yan ang naghahanap ng revenue sa barangay. Yan ang naghahanap ng papasok na pera sa barangay. Halimbawa, Committee on Stray Animals, Chairman. Favorite mo talaga yan. Chairman, Kagawad Butch Sarano. Sabihin ko, lahat ng mga asong Pag-alagala. huhulihin, paghuli, pagkukunin ng dahil nga May mali fine. yun, may ordinansa tayo, may fine. Yung mga fines na yun po, nilalagay sa treasury. Nire-resebuhan yan. Kasi Nire-resebuhan hindi naman yan. po yan papasok mga kabarangay Opo. na pondo ng barangay kapag wala pong resibo. So, lahat po ng sinisingil sa inyo, manghingi po kayo ng resibo. Yes. At kung magpasa ako ng ordinansa na kailangan natin ng barangay ID, at meron kalakip na bayad, ganun din po. Halimbawa, Ganun din. 10 piso per ID. Pero yung kinikita ng barangay, pumupunta sa treasury yan, iniipon. Para for another project na maiisip Yes. ninyo. Yan ang ways and means. Napaka-importante po niyan. Revenue Generating Committee yan. Yung pera ng barangay, papasok. Imbis na papalabas. Ito, maraming may ayaw nito. Ethics. Ang Ethics Committee. Kanina pinag-uusapan natin about dun sa pag-ayaw ng kagawad yung XO na in-appoint, for example. Pero mga kabarangay, dapat po may due process. And ito pong committee nito, pwede po yan ipasok ng kagawad na nagre-reklamo na gusto ipatanggal ang isang empleyado. Pwede niyo po siyang idaan sa ethics committee para naman po dumaan sa due process yan bago nyo tanggalin Yes. yung XO or yung empleyado na yun. Pati na rin halimbawa, kung si Kapitan o dalawang kagawad nag-away at meron silang grievance, Yeah. pwede nilang ilagay sa Committee on Ethics kasi para hindi na lumaki at doon na lang pag-uusapan. Hindi naman sa session pag-uusapan,
pwede yung chairman at yung committee mismo, committee meeting lang yan. Kayo-kayo lang, mga members, at saka yung nag-aaway, doon yung pag-ayusin na para hindi na lalawak sa session. Yan ang Committee on Ethics. Kinakailangan moral, ang para kang lupon din dyan no? Ikaw ang chairman. Napaka-moral mo, hindi ka immoral. Of known probity, maganda yung reputasyon. At usually, binibigay yan sa most senior na kagawad. Tama. Kasi may wisdom daw Tsaka yung livelihood, gags. Ay, nako, importante. I-add natin yung committee na yan dahil isa rin yan sa nakikita kong maganda na committee pagdating sa barangay. Although, yung mga first few na takbo ko at nanalo ako, isa yan sa pinaka parang napansin ko sa council namin, iniiwasan. Kasi nga parang pakiramdam ng mga kagawads hindi siya ganun kaganda na committee. Pero alam niyo po, honestly, livelihood committee, isa rin yan sa magaganda dahil magbibigay po kayo ng hanap buhay sa inyong kabarangay para masustain niya yung income na pwede niyang makuha doon. Yeah. So, yung mga programa na nakalakip dyan, napakaganda po. Pwede kayong makipag-tie up, makipag-usap sa mga offices such as yung Palermo, yan, yung TESDA, kasi marami pong programa yan. Even sa companies na meron kayo sa inyong mga barangay, pwede kayong makipag-negotiate kung anong pwedeng maging pakinabang ng barangay na maibabang programa sa mga nasasakupan po ninyo. Ayan. Maraming salamat. Yes. Gags Marie, na-miss ka namin dito sa Barangay Tayo. Kita nyo naman, mga kabarangay, napahapyawan po namin ang mga committees ng barangay, pati rin po ang mga empleyado ng mga barangay, ang mga papasok po. Ngayon po, alam ko po na kayo ay katitake lamang ng oath at nagpe-prepara sa inyong pong darating na termino. We wish you all the best. God bless sa inyong mga termino at sa susunod po na pagkikita natin, mas malalim pa po ang ating mga pag-uusapan. At syempre, pwede ho kayo magpadala sa amin na mga gusto ninyong pag-usapan. Kung gusto niyo love life, huwag naman love life. Kahit anong gusto niyong pag-usapan, sa abot ng makakaya namin ni SK May at saka ni Gags Marie, na andito po kami sa Barangay Tayo para tumulong po sa inyo. Lahat po yan at magkita-kita po tayong muli dito sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo,